Yun mga idol, day 3 tayo ng training natin yan. So yan, papalabasin natin yung mga unang mga mas matatanda. Yan, yung mga unang napisa, palabasin natin yan. So sana walang mawala, sana walang mag-overfly. Pero sige, yan, good luck sa atin. Yan mga idol, yan mga bali, 7 lang yung pinakawalan muna natin. Hindi ganun kaganda yung panahon, medyo maulan, mahangin din. Pero okay lang yan. Yan, nagliliparan yung iba. Huwag muna magliparan. Yan, siguro karamihan dito sa atin na nag-iibon. Yan yung pinaka mahirap tsaka pinaka kinakatakutan pag nag-ano na nagte-training ng young bird. Kasi yan, katulad yan, no? Mga nagliliparan. Yan, no? Mga nagliliparan sila. Mga hindi pa masyadong ano, pero tagal na naman nila nandun sa aviary. So siguro naman alam na nila kung nasan yung bahay. Yan, yung iba nandiyan pa sa landing board natin. Yung iba naman nasa bubong na. Yung iba na ronda. So tingnan na lang natin kung ilan yung uuwi. Sana makabalik lahat. Yan, nagliliparan na. Yan. Wala, ganyan talaga. So good luck na lang sa atin kung ilan yung makakauwi. Yan o, yan, nabos na yung nasa landing board. Yung nandyan, actually dapat 6 yun nandyan sa cage, pero pumasok na. Yan, mga nagliliparan na. Sana hindi mawala. Rumonda agad. Patay tayo dyan. Mabos yata yung bird natin, hindi pa tayo nagsisimula ng training. Yan. Yan, tingnan natin, no, mga nagliliparan. Sana yung iba. Tataas agad ng lipad. Patay tayo dyan. Pero yan, pagka yan umuwi ngayon, okay na yan. Yan, taas na agad ng lipad. Naronda agad. Easy lang boys. Yan, pero pagka umuwi na yan, okay na yan. May ano naman tayo dito, may backup tayo dito. Pagka hindi nila alam yung bahay, hindi sila makababa, papalabasin natin yung mga old bird natin na sanay na rin dito. So ayun yung backup natin. Pero tingin ko kaya naman kasi 3 araw na sila dito. 2 araw na sila dito sa settling cage natin. Alam naman nila kung paano pumasok sa loft. So tingnan na lang natin. Yan. Yung iba nga dito pumasok na. Yun yung kagandahan sa gantong trap. Ang bilis nila matuto kasi wala na nung parang T-trap, wala na yung na ganun. Kaya yung nagustuhan ko sa trap na yan, para mabilis matuto. Tsaka hindi sila mailang pumasok. Para pagka-racing na din, mabilis tayo magpa-trap, hindi na sila maiilang. Kumbaga, ito, ang ganda nitong isa. Ito, ready to fly na rin to eh. Pero konti-konti muna, wag natin lalahatin. Sabog-sabog yan. Grabe, nalipad pa rin. Yan o, mga nagliliparan pa rin. Tingnan natin yung makikita natin dito. Yan o, yan yung isa o. Pababa na. Nalipad pa rin, maganda yan, exercise nila. Pero ang maganda dito, yan o, nakita. Dito lang sila nalipad, paikot-ikot lang sa loft nila. Pero syempre, ganun talaga pagka hindi natin may iwasan may mawawala kung ano. Pero tingin ko naman lahat yan okay yan. Yan, bababa na ata. Yan. Tay tayo dyan, wala na ata, nagsiu. Nawala na. Pero tingin ko yung iba dyan, yan may bumaba na, ayos. So may isa nang bumaba. Yan. Ganyan lang. Medyo hirap pa First time nilang lumipad kasi yan Yan. So yung iba siguro, baka yung iba pupunta dito sa punong malaking to. Pero sa simula lang naman yun. O kaya sa mga poste, katulad doon sa poste. May poste rin yung poste na yan, pwede din dyan silang dumapo. Ganun talaga pag young bird. O kaya naman doon sa posting yan. Yan, yung posting yan, pwede dyan din sila dumapo sa una. So minsan pagka nagtuturo, minsan overnight di uwi yan. Nakatambay lang sa paligid.
Pero pag ano naman, uuwi yung mga yan. Sabi nga nila, pagka maganda raw yung homing ng ibon, kahit anong mayari, uuwi to uuwi yan. Lalo na pa-training nandito. Yan. Yan mga idol, ang kagandahan lang dito sa New Zealand, walang boy dagat. Kaya kahit mag-overnight yung ibon, okay lang. Kung iba man makahuli, ibabalik sa atin yan. Yan yung kagandahan dito. Tignan natin kung nandito pa yung iba. So bali, hindi ko nabilang, 7 ata yung pinakawalan ko ngayon. So yung isa nandito na sa bubong, galing ronda. Yan, babalik naman yan dito. Yan, tiwala lang tayo. Pero yung iba siguro pumunta sa bubong ng kapitbahay siguro muna. Wala, ganun talaga. Hindi natin maiiwasan yan, lalo na young bird. Talagang mag-aano lang tayo, yan. Ganyan lang, lakas lang ng loob. Pakawala pa after 2 days ng trap training natin. So siguro yung next batch natin, pagka to mga to okay na, susunod natin yung next batch. Sabay-sabay na. Ilalahat na natin, patibay na lang ng loob. Ayun yung mahirap pag sabay-sabay na, kasi marami sila, sabay-sabay yung lipad. Kaya yan, magana na lang tayo. Hintay na lang. So tingnan natin mamaya kung ilan yung makakauwi. Kung uwi ba lahat ngayon gabi o may mag-overnight sa labas. Yan, ganyan talaga. Yan mga idol. Ano mga idol, kayo ba, paano kayo mag-training? Lakasan ng loob? Kasi ako, lakasan na ng loob, wala nang tape, diretso na. Kaya yan, unang labas, lipad. Pero mayroon naman mga ibang technique ng pag unang pagpapalabas. Dati ginagawa ko, pinapaliguan ko muna sila yung basang-basa. Tsaka ako ilalagay sa sa landing board. Pero tingin ko wala naman kasi dito naman wala naman boy dagat, kaya kahit mag-overnight sila, kahit saan bubong sila pumunta, okay lang. Wag lang mapupusa. Ayun lang, okay, palko na yun lang yung kalaban natin dito. Kaya kung wala nun, okay lang, kahit maglipad sila, babalik at babalik. Yan, tinitingnan ko lang, mayroon pa naikot, parang wala. Siguro ang tingin ko, yung iba nasa kapitbahay lang yan. Nandito lang yan sa area, hindi na mawawala yan. Huwag lang mapapalkon talaga, yun ang pinakakalaban natin. Yung pusa naman, pag nasa baba sila, doon sila madadali ng pusa. Yun lang. So ayan yung natin. Update ko na lang kayo mamaya pagka nagpatoka tayo. Tingnan natin mamayang gabi kung ilan yung uuwi. Sige mga idol, dyan na lang muna. Update na lang ako mamaya. Patay mga idol, parang wala ata nakawin. Nag-overfly na ata mga ibon natin. Hindi, yung iba nakapasok na. Tingnan natin yung mga nakauwi. Yan mga idol, time check tayo, 8:30 na. Mag-alas 9 na. Tingnan natin yung mga nakauwi. Yan yung ibang pinakawala natin. Yung iba, ito na, medyo madilim na lang. Gabi na kasi. Yan, so tinitignan ko, parang bilangin natin, parang may kulang. So expected naman natin yan na siguro may ibang hindi makakauwi ngayon. Pero okay lang yun, ganun talaga. Yan, yung isa nakagtatago pa dun. Pero uwi yan. So hindi ko makita dito yung light check na white flight. Yeah, pero karamihan umuwi. Tingin ko parang 2 ata yung kulang. Kailangan ko bilangin. Pero yan, okay naman lahat. So yung isa nakauwi. Yan. Ito, ang dami nagsisiksikan. Yan, ito yung isa, nakauwi din. Ayan, mga nakauwi naman halos lahat. So, yung hindi ko lang makita dito, yung light check na may white flight. Ayun yung palipad sa atin ng taga Christchurch. So, tingin ko babalik naman yun. Kung hindi man ngayon, kung hindi man mamaya, siguro bukas. Matatalino naman yung mga yan kung alam naman nila yung bahay nila. So tingnan na lang natin kung makakauwi pa yan.
O baka madisgrasya na. Yan. Pero ito, yan, kung mapapansin nyo yan, yung may batik sa ano, yan, tatawagin ko yan si Homesick. Kasi ito, nung inaay pa lang to, actually last week, binigay ko to. So wala pa tong viewing dito. Biniyuwing nung kaklab ko dun sa lugar niya, malapit lang naman dito. Pero nung pinakawalan niya, dito umuwi. Yan, kaya tatawagin natin yan si Homesick. Yan. Kasi yan, talagang dito talaga umuwi kahit walang viewing dito. Pero nakapunta naman siya dito sa aviary. So tingin ko nakasilip-silip, pero yan ang makikita niya sa aviary, oh. Pero dito pa rin umuwi eh. So di natin alam talagang yung homing talaga nila, baka nandito talaga. So tingnan na lang natin kung maganda ililipad. Pero yan. Unang papangalanan natin si Homesick. Yan, may tanda siya. Yun, yung may clip ring siya. Yun yung palatandaan natin kay Homesick, may clip ring. May white flight din siya. Eto, anak to nung golden pair natin, si Homesick. Yan. So pinaronda rin natin siya kanina, rumonda siya. Tagal din nawala dito. Ewan ko kung bumalik dun sa club natin o nagano ba. Nag-ikot-ikot lang. Pero dito umuwi ng gabi. So talagang dito niya talaga gustong tumira. So wala tayong magagawa. Sabi ko na lang sa club namin, naiyan ako na lang. Bigyan ko na lang siya ng isang inakay pa dito na malapit na mawin. Yan. Yan si Homesick. Kaya yan, so tingin ko mga idol, kahit hindi naman natin ma-viewing masyado dun sa parang ano, yung settling cage natin, nakaka-uwi pa rin sila basta medyo makita lang nila yung lugar. Tingin ko ganun talaga pag matalay na yung ibon, talagang iba yung homing nila. Pero yung pinagbigyan naman natin, mga siguro 5 minutes drive lang sa bahay namin. So napakalapit, so baka rason din kung ba't dito umuwi tong si Homesick. Pero hindi na natin siya ibabalik. Kasi kahit naman ibalik ko dun, tingin ko dito pa rin uuwi yan eh. So pabayaan ko na lang dito. Ilipad na lang natin. Bibigyan ko na lang siya ng pamalit. Para at least maturuan niya yung pamalit. Hindi pahirapan pa siya dito. Kay Homesick. Yan, kaya pangalan natin yan si Homesick. Sana maganda rin ang ilipad. Para maganda rin ng ano natin, baka mamaya siya pa yung una mawala sa karera. Ganyan talaga pag nagkakaroon tayo ng paborito sa loob, sila yung una nawawala eh. Kayo din ba mga idol, may ganun ba? Nagkaroon kayong paborito pero una nawala sa karera. Sige nga, comment down nyo dyan kung ganun din sa inyo. O sige mga idol, yan na lang muna update natin. Siguro bukas lahat na sila pakawalan natin. Yan, mabigat-bigat yan paglahatan na kasi marami-rami na. O sige, mga idol, salamat sa panonood. Keep supporting na lang. Salamat mga idol.